Nag-ano na lang ako, liempo silog. Tapos na ako kumain. After nito, pahinga lang sandali, tapos larga na ulit. Siguro sa ano na ako matutulog, Santiago Isabela. Makailaw sa kalsada para makakandila na ano eh. Susundan mo na yung kamatayan mo eh. Plano ko kasi tapusin tong North Luzon loop ng 2 days or 2.5 days. So literal 24 hours akong gising. Alis na tayo dito. So punta tayo ng lumitag ako. Alam ko kung nakita nyo, tagak. Ang pagharap sa isang hamon ay hindi sukatan ng tunay na lakas. Ito ay nasusukat sa iyong determinasyon na magpatuloy kahit wala ka na ibubuga. Ang sarap sa pakiramdam na natapos mo ang isang bagay na hindi ka nagdalawang isip gawin. Samahan niyo ako! Let's conquer the Philippines! Woo! Wow! Fairness ha! Ang ganda na ng kalsada rito! Nakaso ito, hindi pa rin ganun pa rin. Pero yun, grabe yun. Yun yung parang may mga moon crater eh. Oh, in fairness! Ang ganda na yung kalsada! Alright, start na ng riding day natin for the Philippine Loop. Sa wakas, ilang gabi din ako hindi pinatulog nito. Kakaplano ng mga ruta, lahat. Tsaka isip kung ano yung mga kailangan. Ito, finally, nandito na tayo. So, ang gagawin ko, puro counterclockwise lahat. So, unahin natin yung Baler, Paapari, so on and so forth. So, yun ang rutang gagawin natin. Pati sa Visayas at Mindanao Loop, ganun din gagawin natin. Uunahin natin yung Batangas, Mindoro, etc. So, baka may magtatanong, bakit? So marami nag-advise sa akin, especially sa Visayas Mindanao Loop. Mahirap sumakay ng Roro sa Matnog papuntang Allen, at saka sa Dapitan papuntang Dumaguete. Marami din daw mga fixer. So yun yung iniiwasan natin. Marami akong kinausap na mga tropa ko, mga kagrupo ko dati na nakapagtapos na ng Philippine Loop. Kumuha ko ng mga pointers sa kanila. Tapos yun nga, nakwento nila, minsan na-stranded daw sila sa port ng 2 araw. So minimum na 1 buong araw. Pero meron pa nga isa nagkwento sa akin, inabot sila ng 4 na araw bago sila nakasakay. Hindi natin afford yun kasi yun nga, may dala tayong trabaho. Hindi pwede sa akin yun kasi ang plano ko, dalhin yung trabaho ko habang ginagawa yung Philippine Loop. Ngayon naka-day off ako, kakatapos lang ng shift ko, diretso kagad. Total, lagi na rin naman natin napapasyalan to. Ang plano ko, tapusin siya in 2 days. O kaya bago ako mag-start ulit ng shift. So mas mahaba siya kaysa sa North Loop. Kasi nga buong Luzon to. O hindi naman buong Luzon, as in yung ikot niya, yung mga checkpoints, hindi kagaya ng sa North Loop na parang nasa gitna lang. Eto, kalat.
Yung Subic nandito nga, 'di ba, sa kabilang side. Side nyo ha, hindi side ko dito. Pagka sa side ko ang Subic nandito. Tapos dulo yun sa left, tapos yung Baler dulo rin sa right. So yan, nandito na tayo sa Plaridel bypass. Hindi ko na na-videohan yung ano ko, yung start ko dun sa Petron Wakwak Show Boulevard. Sinend off ako ni na Baldong Gala at saka ni Moto Gamer. So shoutout sa inyong dalawa. Maraming salamat sa pag-send off. Nakakatuwa. Si Baldong Gala galing pa na Antipolo yun. Tapos etong si Moto Gamer dyan naman na sa sa Mandaluyong. So Baler ang uunahin natin today. After ng Baler, didiretso tayo ng Apari. Tignan natin kung saan na lang tayo, kung saan tayo abutin ng pagod o dilim. Doon na tayo mag-end ng riding day 1. So pwedeng sa Tugigaraw, pwedeng sa Santiago, Isabela. So yan, samahan nyo ako. Let's conquer the Philippines! Woo! Yan, mag 6 PM na. Na lang ako. Liempo silog. Tapos na ako kumain. After nito pahinga lang sandali, tapos larga ng ulan. Siguro sa na ako matutulog, Santiago, Isabela. Mga ilaw sa kalsada para makakandila na susundan mo na yung kamatayan mo Tugigaraw ang target natin. Tignan natin kung kakayanin. Tingin ko kaya naman. Kasi anong oras na ba? 7. So 5 hours yun. 12 tayo darating dun. Ang lang dun, kailangan kasi bukas maaga tayo. Bagay, malapit naman na yung Tugigaraw sa Apari. Pero ang target ko kasi puntahan kahit vegan man lang. Kinabukasan punta tayo ng ng checkpoint sa highest point. Tapos tignan natin kung maganda yung panahon bukas, baka makapagpalipad tayo ng drone. Buti nga na paganda na tong kalsada na to dito. Unang biyahe namin noon sa Dipakulaw. Grabe tong daanan na to, rough road. Hanggang Dinadjawan. Tapos from Dinadjawan, binyayin namin hanggang Isabela. Rough road. From Dipakulaw hanggang Isabela, 7 hours na rough road. Grabe. Pagod na pagod ako nun. Tapos from Isabela, nag-decide ako na bumaba na hanggang Gapan, Nueva Ecija. May mga sumama naman sa akin. So doon kami natulog. Pagising ng umaga, konti na lang binyahe namin para makauwi ng Manila. Yung iba kasi doon sa Isabela natulog. Nag-decide sila na doon matulog. Ngayon, kinabukasan, sabay-sabay din kami uuwi. Inintay namin sila sa Gapan. Eh di pagdating nila ng Gapan, pagod na sila. Kami, bawing-bawi yung lakas namin. Focus muna ako sa pagmamaneho. Update ko na lang kay mamaya. Moments later. Gloves tayo. Lamig. Grabe. Yan na, may na naman. May hamog-hamog na naman.
Hindi ko alam kung may patak-patak yung camera. Meron ba? Nasa natin. Dapat talaga yung leather gloves yung dinala ko eh. Ano ba yan? Uy, may aso. Yan, puro tubig na naman yung ano ko. Sige, mamaya na ulit. A few moments later. Ito na yung dagat. Sayang, madilim. Mag-isa bumabaybay na ito. Wala na akong kasabay. Wala rin ako nakakasalubong kanina pa. Twisties, tapos rock road. Tapos ayan, ang pakakyat. Ganda siguro dito pag umaga. City of Santiago. Mahal na mga hotel dito, guys. A few moments later. Yan guys, nakakuha na tayo ng ng kwarto. 700 pesos to. 11 PM ako nag-check-in. Tapos 7 AM ang check-out bukas. So, okay na yun kasi matutulog lang naman tayo. Tapos, biyahe na ulit bukas. Plano ko kasi tapusin tong North Luzon loop ng 2 days or 2.5 days. So yun, kaya after nung shift dumiretso na ako. So literal 24 hours na akong gising. Nagtrabaho ako, tinapos ko yung buong shift. Natapos ako ng 10 AM, tapos nag-ayos ng gamit, naligo lahat. Tapos lumarga ako ng mga 11:30. So, yun, mga almost 12 hours pinyahe natin. Hanggang dito sa Isabela. Tapos bukas Apari tayo, Lawag. Tapos tignan natin kung kaya pang lumayo. Tapos diretso sa highest point. Tapos Pangasinan, tapos Subic. Yan, tapos uwi na. Hindi ako nag-leave. So kailangan tapusin ko to ng more than 2 days, mga 2.5 araw gano'n. So ito yung nakuha ko. Ayan. Okay din naman yung banyo. Yan yung bed. Air condition. Meron TV. May toothbrush. Pero hindi ko alam kung kung okay ba. Ayan, tapos ito yung mga gamit ko. Aayusin ko yan. Aayusin ko sila. Okay, so hanggang dito na lang muna. Babalik tayo bukas.